Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman sa ating lahat. Pinagpala tayo dahil makakarinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-start, unahin natin ang manalangin. Samahan niyo po ako. Ama namin na nasa langit, Ama naming mapagmahal, Ama naming banal, kami po ay nagpapasalamat muli ngayong umagang ito dahil kami tinawag mo na naman para makinig ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat na naman sa pagkakataon po na ipinagkaloob mo sa amin ngayong umaga. Makakarinig, makakapag-aral, makakapagbasa na naman po ako ng iyong mga salita. Muli mo po kami samahan at turuan, gabayan, Lord God, at proteksyonan para maging maayos at walang distraction ang aming pag-aaral ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, Lord. Turuan mo po ako para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, at kiniklaim muli namin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat ngayong umagang ito. Mga kapatid, bago ako mag-umpisa, anyayahan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago ko pang i-upload. Salamat po. Salamat. Mga kapatid, nandito pa rin tayo sa Salmo o Psalms chapter 78. Pero andito na po tayo sa verse 38. At 39, verse 38, 39 po yung aking i-share. Last time, shinare ko sa inyo yung aking devotion sa verse 32 hanggang 37. At ngayon nga po, itong 38 and 39 naman ang aking i-share sa inyo. Kasi ang aming devotion ay 38 to 51 po ng Salmo 78. So last time, shinare ko po sa inyo yung about sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. Di ba yung na-share ko sa inyo yung pagiging matigas ng ulo, suwail ng mga Israelita noon, na kahit ano pa yung ginawa ng Diyos sa kanila, yung nagpakita ng himala, yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos, pero nagreklamo pa rin sila. Nagreklamo, naging matigas ang ulo, naging suwail. Yan pa rin po ang nangyari at ginawa ng mga Israelita. At sinabi ko rin po na tayo rin ay naging ganun. Baka mamaya tayo ay hanggang ngayon ay matigas pa rin ang ulo, nagkakasala pa rin, sabihin na natin nagiging makulit, nagiging pasaway pa rin, hindi pa rin sumusunod sa ating Diyos. Kaya dito sa aking i-share sa inyo ngayong umagang ito, dito pa rin sa chapter 78 ng Salmo, dito po sa verse 38 and 39. Basahin ko po sa inyo. Verse 38, ngunit naawa pa rin ang Diyos sa kanila. Pinatawad ang mga kasalanan nila at hindi sila nalipol. Maraming beses niyang pinigil ang kanyang galit kahit napakatindi na ng kanyang puot. At verse 39, naisip niyang mga tao lang sila, parang hangin na dumadaan at biglang nawawala. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos.
dito sa 38, kahit na ganun yung pagkakasala ng mga Israelita, yung pagiging matigas na ulo, suwail, paulit-ulit ito. Kahit na marami ng pinakita at ginawa sa kanila ang Diyos, paulit-ulit ang kasalanan. Kaya nga, sabi sa 38 kanina sa pagkakabasa ko, ngunit naawa pa rin ang Diyos sa kanila. Pinatawad ang mga kasalanan nila at hindi sila nilipol. Maraming beses niyang pinigil ang kanyang galit kahit napakatindi na ng kanyang galit, ng kanyang puot sa mga tao noon. Pinigil niya. Hindi niya nilipol, meaning hindi niya inubos ito. Ang kagayang ginawa niya noon sa panahon ni Noah. Di ba sila Noah lang at yung kanyang pamilya ang naligtas, pero nilipol niya ang lahat ng tao. At yung mga pinili lang niya ang naligtas, pati mga hayop. Maraming o halos maubos ito, pero pumili nga ng partner by partner ang mga hayop at isinakay dun sa ark kasama nga ng pamilya ni Noah. Pero dito, kagaya pa rin ang pangako ng ating Diyos na hindi niya na muling lilipulin ng mga tao. Kaya dito sinabi na nagpigil siya. Kahit matindi na yung kanyang puot, galit sa patuloy na paggawa ng kasalanan ng mga Israelita, naawa pa rin siya. Pinatawad pa rin niya ang mga kasalanan dahil naisip niya ang mga tao nga ay parang hangin lang na biglang nawawala ito. Tayo rin sa panahon natin ngayon, magpasalamat tayo. Dahil sa kabila ng kasalanan ko, kasalanan natin lahat, nagtimpi pa rin ang Diyos. Pinigil pa rin niya yung kanyang sarili. Hindi niya tayo nilipol. Pinatawad pa rin niya tayo sa ating mga kasalanang nagagawa at patuloy na nagagawa. Pinatawad tayo, pinapatawad tayo, binibiyayaan pa rin tayo, pinalalakas pa rin tayo, pinagagaling pa rin tayo sa ating mga kasalanan. Pinapakinggan pa rin ng Diyos ang ating mga panalangin dahil nga mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag na natin pairalin, mga kapatid. Ito ang tinuturo sa atin ng Diyos. Huwag na natin pairalin yung katigasan ng ating ulo. Pag sinabi ni Lord, etong gawin mo, gawin natin. Dito ka pumunta, doon tayo pupunta. Kalimutan mo na yung mga ganyang gawain na hindi maganda. Kalimutan na natin ito. Huwag maging matigas ang ulo natin. Huwag na natin itong balikan. Kalimutan na ang lahat ng yan. Sumunod na tayo sa Diyos. Pag sinabi ni Lord na magbasa tayo ng salita niya. Pag sinabi ni Lord manalangin tayo. Pag sinabi ni Lord magsisi tayo, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Isipin na lang natin na buhay pa rin tayo. Binibigyan pa rin tayo ng chance ng Diyos para magsisi sa ating mga kasalanan, para gumawa ng kabutihan, para mahalin siya at mahalin yung ating kapwa. Kaya meron pa rin tayong chance para magbalik loob sa ating Diyos na dapat nating gawin. Dapat natin itong pagsumikapan ngayong panahon na to. Ito na yung right time na sinasabi na tayo magbalik loob sa ating Diyos. Ito na ang tamang panahon upang hindi tayo magsisi, mga kapatid. Tanggapin natin yung mga invite sa atin na magsimba, na magkaroon ng Bible study sa inyong tahanan. Tanggapin na natin ito. Dahil hindi naman yung taong yun na pupunta sa inyo ang nagsabi na siya ay magba-Bible study, kundi ang Diyos ay nag-uutos nito para ihayag ang kanyang salita, para makilala natin siya, para malaman natin yung kanyang mga plano sa ating buhay. Napakarami niyang magagandang plano sa ating buhay, sa ating lahat, mga kapatid. Marami dyan hindi na nila nalaman kung anong plano ng Diyos sa kanila.
Marami dyan hindi na nakatanggap sa ating Panginoong Hesus. Hindi na nakapagbalik loob. Kasi wala na. Namatay na. Pero tayo mga buhay pa. Malakas pa tayo. Binibigyan pa tayo ng chance ng Diyos para makapagsisi, makapagbalik loob sa Kanya, makagawa ng kabutihan, para marinig pa yung Kanyang mga salita, mabasa yung Kanyang mga salita, at isabuhay, at lalong-lalo na i-share, ibahagi sa ating mga mahal sa buhay at ibang tao sa ating kapwa. Yan ang inuutos sa atin ng Diyos. Patatawarin niya tayo. Magbalik loob na tayo sa Kanya upang mas maging maayos, masaya, masagana ang ating buhay. At para din sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, makasama tayo sa Kanyang kaharian. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat din sa pakikinig nyo. I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, maisabuhay natin ang Kanyang mga salita, ang ating mga naririnig, ang ating mga nababasa. Tayo po ay muling mananalangin. Ipagpapasalamat natin ulit ito dahil tayo kinausap ng Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil tinawag mo kami. Dahil meron ka na naman pinararating sa amin. Salamat, Lord, dahil kinausap mo na naman ang bawat isa. Salamat po dahil dito sa iyong sinabi na naman sa amin ngayong umagang ito. Salamat po dahil kami ang magbibenepisyo nito. Lord, tulungan at gabayan mo po kami na wag nang makagawa ng kasalanan, na maging mabuting tao para sa inyo at sa aming kapwa, na mahalin ka namin ng buong puso at kaluluwa, at mahalin din ang aming kapwa na kagaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Yan po ang ituro mo sa amin at itatak sa aming mga puso at isipan. Salamat, Lord, sa pagkakataon pa rin ay binibigay mo sa amin, Lord, para kami makapagbalik loob sa iyo. Hinahanda mo kami sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus para kami ay makasama sa iyong kaharian. Salamat sa pagkakataon ng Lord. I pray malaman ito ng lahat ng tao na gusto mo kami makasama sa iyong kaharian. Ayaw mo kaming mapunta sa impyerno, O God, dahil mahal mo kami. Tulungan mo po kami. Turuan mo po kami. Tulungan mo rin yung aming mga mahal sa buhay. Mga kapatid pang sa pananampalataya na nawala, nag-backslide, O God, tawagin mo po muli sila. At bigyan mo po kami ng lakas ng loob, talino at sipag para maghayag ng iyong mga salita. Lord, hipuin mo yung mga taong aming ini-invite para magsimba, para magpuri at magpasalamat sa iyo. Yung mga taong ini-invite namin na mag-Bible study o mag-open ng Bible study sa kanilang mga tahanan. Hipuin mo po sila upang sila'y umuo sa iyo, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Ito'y nagtagumpay na naman dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat po. Salamat po. Lord, salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat sa pagturo mo ng kabutihan sa amin. Salamat dahil sa kabila ng aming kasalanan, may biyaya pa rin kaming natatanggap. Pinalalakas mo pa rin kami. Pinagagaling mo pa rin yung may mga sakit at karamdaman. Binibigyan mo pa rin ng trabaho yung mga walang trabaho. Binibigyan ng tahanan yung walang tahanan. Binibigyan ng pagpapala ang lahat ng tao. At binubuo mo ulit ang bawat pamilyang nasira. And Lord, salamat din dahil sa pag-ayos mo, pagsama at paggabay sa bawat leaders ng bawat bansa. Salamat po dahil sila'y susunod sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, and protection. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Salamat po sa iyong salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba
sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Salamat sa ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Tandaan po natin yan. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.